So kahit na, ano sir, kahit na medyo big time ka, tagilid din pag ano? Ay, wala Tumatagilid din. big time sa pagka inabot ka ng indulto sa sibuyas, kagaya ng nakarang taon. Oo. Yung mga big time, na nung nagbagsakan ng sibuyas at nasira, million. Kung million ang puna mo, million ang Million lugi din mo. ang lugi mo. Ngayon, kung maliit lang ang kapital mo pinasok, maliit lang din ang lugi mo. Pero pagka kumita, maliit lang din. Pero pagkakitaan, kung malaki ang kita mo, maliit lang ang kita mo dahil kakunti ang Konti stock mo. yung stock mo. Opo. So again, babalik ulit din sa imported. Opo. Kung Pagka bakit po natin nasisiraan na, ka? Ang buwan po ng pasok na imported, September yata. September. Kaya lang hindi naman namomonitor ng... Itong taon na kasi nagkaroon ng shortage ang local, kaya pumasok ang imported na marami. Mm. Hanggang sa hindi naubos, hanggang umabot ng January, meron pa rin. Oo, kaya naapektuhan yung bagong harvest. Dapat hanggang kuwan lang siya, November. So ibig sabihin, sobra-sobra yung in-import nila. Sobra po ang na-import. Sobra yung na-import nila. So, yung dapat na maubos na ng imported, hindi pa naubos, sumapaw na doon sa bagong harvest. Kaya yung bagong harvest na apektuhan. Opo. Yun. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Si Bada nagtitinda ng sibuyas. Sir, sangga, kayo po may-ari? Ayo, Kayo po yung hari ng sibuyas dito hindi sa po kami ang hari. sentro. Hindi po kami ang hari. Ano? Medyo alagad lang muna. Alagad. Medyo may mga katandaan pa nung sisibay sa amin. Okay. Saan po galing ito? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Anong pangalan niyo, sir? Carlo Binegas. Saan galing sa Nueva Ecija to? Bungabong po. Bungabon. Kayo yung nagbiyahe? O Opo. sa inyo itong tanim? Sa amin talim po yan. Tanim nyo? Tapos kayo rin nagbabiyahe? Kumusta kuya? Sabi nila bagsak ang presyo ng sibuyas. Bagsak po talaga dahil magkano lang po presyo sa amin kaya binayaan namin dito sa Pagasinan. Kaya kayo nagbiyahe. So normally hindi talaga nagbabiyahe kayo? Hindi po dahil hindi na po mapili yung mga sibuyas namin doon sa Nueva Ecija. Kumusta naman nung binahe mo? Okay naman, mas mahal naman dito kaysa doon sa amin kasi ang presyo lang din ng puti sa amin, 1 kilo 25. Dito, sa Ordaneta? Dito, sa Portale na, sa Ordaneta naman dito, nakukuha ng 30. 5 piso po yung tao. 5 piso. Opo. So kung ilang tons yung dala mo kanina? Yung mga kwan po yan, mga 7 tons. Malaking bagay po yun. Malaki po sa 5 piso po. Sa 5 piso. 35,000. Nakadagdag ka ng 35,000 kaysa ibigay mo sa biyahero doon sa Bungabon. Opo. Sir, bakit bumagsak? Ang tingin mo, ba't bumagsak ang presyo ng sibuyas? Gawa yata ng gera. Ng gera? Bakit babagsak dahil sa gera? Kasi yung kwan namin kuya, yung expenses namin sa trucking, natagdagan Taas. lalo. Dahil mahal yung diesel eh. Okay. Kaya kinukuha na lang mas mura. Opo eh. Kasi yung iba naman, yung babasa na ng bagyo araw-araw, isang beses na lang bababa dahil sa pagkamahal ng... Wala kasing nagbabiyahe, kaya bumagsak ang presyo. I see. Ba't hindi mo in storage? Puno na pa yung storage namin kuya doon. Bakit puno na? Kasi ang storage naman doon, may kwarto lang kuya. Saka yung mga may pera kung lang doon. Sa amin kasi malilit lang yung namin na So yung mga nag-storage, Yun po. na-reserve na yan noon pa? Opo, noon umpisa pa lang, 50 ate, 50 kami.
Kailan kayo dumating dito? Kaninang 11 ng umaga po yan. So ito kanina puno to, yung ganyan Puno kataas. po yan. Ah, mabilis din. Medyo mabilis naman po yan. So, hanggang kailan po kayo dito? Mga Hanggang bukas? Siguro, ala naman siguro po yan. Hanggang mamayang gabi, ubos na to. Mga alas 10. Alas 10 ng gabi, ubos na yung 7 tons. Mga 7. So nadagdagan ka ng 35,000. Magkano ang gastos mo sa biyahe? Lahat po mga kwan naman po yan. Mga sa mga 17 to 18,000. Oh. So iba minus mo yun doon sa Opo. 35. Hindi may pumatong din po, di ba? Okay na rin. Okay na rin. Kaysa Oo, sa kaysa andun ano. lang din. Ganun Kasi lang. baka hindi pa mabili doon. Hindi nga po mabili kaya dito namin dinadalas. Butit na isip mo na ikaw magbiyahe. Kwan po yan sir, may nakapagsabi kasi sa amin na nagbiyahe rito. Oh, Mas mahal dito at mabili pa. sabi niya. Hmm. So gumaya ka lang kuya. Bumaya lang po. First time mong magbiyahe, Na mga kwan naman na 3 times. 3 times ka na. Oo. Napabalik-balik dito. Balik-balik mo yan. So ano, may upa ka rin dito? Hindi, sariling sibuyas po namin yung kuya. I mean, dito sa palengke, nagbuka Ay, ka rin. mayroon po sa tickets, parking, lahat po yan, mayroon po lahat. Gaano ba kalaki yung tinamnan mo ng sibuyas? Ito lang kuya, mga sa 3,000 square meter lang. Ilan ang na-harvest mo sa 3,000 square meter? Mga ko na po, pangatlong harvest na po ito kuya. Paubos na, hindi pa. Yari na po eh. Ah, ubos ka na. Ubos na po. O di, bili mo na yung kapitbahay mo. Wala na pong sibuyas din kuya. Ubos na rin. Ubos na rin, naka-storage na po kami lahat. Okay. Mga last na biyahe na to, mga ako na lang. Yung iba, yung tira-tira doon, mga 3 tao na lang ang mayroong sibuyas doon sa Sa Bungabon. Opo, naka-storage na po lahat. Sige kuya, hanapin niyo yung ano namin. YouTube at saka sa Facebook. Pagkasal naman tayo, sir. Ha? Pagkasal naman tayo. Ako taga Pangasinan din ako pero sa Manila ako nakatira. May sarili ka rin biyahe kuya? Hindi po sa akin po yun. Dito kayo lahat? Nakakasama kayo? Lahat to, magkakamag-anak lahat to. Magkakabarangay po yan. Bungabon. Malapit sa Laor. Malapit na po Doon sa ilog, yung malapit na po kami doon sa malaking tulay. Sa may Bato Ferry po yun. Malapit kayo doon? Kawa na po yun. Pang-market na po yun sa amin doon eh. Paubos na rin. Paubos na rin po yun. So magmamahal na rin ulit. Baka sakali sir, at medyo yung gawin namin doon kasi mismong yung DA na po namimili doon eh. DA na ang namimili? Opo eh. Kaya medyo Kailan sila nag-start mamili? mga 1 week na po sa So namili sila nung nabalitaan na bagsak presyo? opo eh. Kaya medyo tumaas lang. Dati 25 ang pula. Oo. Ngayon naging 35 na po ngayon. 35. Magkano ba puhunan sa pula? Nako, medyo malaki-laki din sa So lugi pa rin. meron naman Kahit konti. pa paano. Kahit pa paano meron na. Meron na rin. Kaya lang kapag ganong presyong 25 lang, wala po talaga. Sa 25 lugi talaga. Sa 35 Medyo may laban na. kita naman na konti. Konti. So naging 35 dahil nag-intervene yung Department of Agriculture. Okay. Namili Sabi sila. Sa DA kasi, ganito ang presyo, hindi naman natutupad noon. Kaya Oo. yung DA na mismo ang namimili. Sila na namili. Oo. Buti naman. At ginawa nila yon. Kasi yung, Marami silang nabili o konti lang? marami na po Marami na. Buti naman. Magandang bagay yon na na sila namili. Sir, anong pangalan mo, sir? Carlo sir, Carlo. Carlo Binyegas. Binyegas. Ayan. Sir, thank you ha. Sige, thank you. Okay. Ano pinapanood nyo? Para may ebidensya. Hindi ba? Para makakundi kayo sa amin doon. Okay. Para kahit na paano may nakakakuan sa sibuyas namin doon. Opo. Sir, thank you ha. Thank you. Salamat din. Thank you. Para Ayan. kahit naman lang marinig naman lang iba. Oo. Wala lang. Ang galing, no? Si Sir Carlo, nagtiyaga siya. Hindi siya biyahero. Farmer talaga siya. Pero dahil wala nang namimili sa Bungabon, naisipan niya, nabalitaan niya sa kapitbahay, nagbiyahe dito sa Ordaneta. So nalaman nila na mas mataas ang presyo dito, so sinubukan din niya. So kahit pa paano, naitaas yung presyo,
At hindi nabulok yung sibuyas niya Hindi po doon sa... nasira. Hindi nasira. Tapos kumita pa siya. Medyo may konting Nagsakripisyo ka nga lang. Sakripisyo nga lang po sir talaga. Galing. Kahit na paano may pang tawid naman lang sa mga pambili na ng bigas. Oo. Magbiyahero ka na lang. Nakasakali ko yan kapag sa next year, pag di pa na nabili ng sibuyas na idadala na. Biyahe mo na. Ikaw na. Kontratahin mo na lahat yung kapitbahay mo doon. Hindi, kanya-kanyang biyahe na po para... Kanya-kanyang biyahe na. Opo, para... Mas maganda yung ganon. Opo, kasi para kahit na ang presyo lang doon 10, dito at least may May dagdag. dagdag. Yun naman dapat talaga ang ginagawa ng farmer. Opo. Tama yung ginagawa ni si Carlo na wag umasa doon sa buyer, doon sa farm. So, kung kayang ibiyahe, konting sakripisyo, madadagdagan yung kita. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Iganon mo, anak. Pabaliktad yan. Waki. Nakuwaki na eh, kahit hindi kumilos eh. Doon, sir, no? Ito, buyer na to. Nabili na. Sa iyo rin to, kuya. Sino? Isang truck, isang grupo. Isang truck, isang grupo. Isang barangay lang. Kapatid po yan, Basing. Sino mas mayaman sa inyo? Yan, mas mayaman po yun. Mas bossing. Po yun eh. Kapatid yan, boss. Kapatid. Ano ba ulit ang kamyanan? Balitang kaptareta. Hindi, ikaw na, sir. Kaya pa ako rito, sir. Hindi, mas okay dito kasi. Mabilis lang. Sir, dito. Hindi po kasi ako nagpaalam sa misis ko, baka makapanood niya yan Nandito ako ngayon. Di bale. Hindi ako nagbiyahe. Nagninegosyo ko naman eh, kaya ka andito. Hindi ka namang gumagawa ng ano eh. O, nagninegosyo naman eh. Ay, doon na lang po yan. Yung po na lang. Yung kasama ko, yun. Makakuan po yun. Yung may-ari po. Maboka yun. Maboka po, magpanyog. Maboka po. Pero kumita ka ngayon dito. Kahit kumita naman. Maganda. Maganda naman, maganda. Ayos naman. Sulit na nagbiyahe ka. Pero yung mga farmers na nagtanim, Lugi talaga. magkano lang kasi ang kwan. Baka mahal ng ano ng gastusin, gamot, tapos mga pataba. Mhm. Yun, tapos magkano lang presyo kayo. Sa puno, sa putol kasi 20 lang ngayon eh. Mga ganyan, mga naputol na ano. Tapos sa pula naman ganun din. Kaya lugi ang mga farmers ngayon. Marami talagang nagrereklamo sa presyo. Saka sa mga imported na dumarating. Dami kasi Napakarami, imported. napakaraming imported. So imported ang nagbababa ng presyo? Isa pa yun talaga. Isa pa yun. Oo, important talaga. Dapat itong mga local sana ang kunin nila. Unahin na. Oo, hindi yung Napakarami pa kasi ngayon season talaga ng anihan. Anihan na season ng sibuyas ng Tapos mag-aangkat sila ng napakaraming imported. Kaya yun, buhaba ang presyo. Bagsak presyo. Normally ba, magkano, pag ganitong buwan, magkano ang presyo? Pag, Diba taon-taon naman ng ganyan, bumabagsak ang presyo pag kapag kanihan. pag anihan, sinasabayan kasi ng Imported. imported. Kaya yun, gawa ng imported, bumababa yung presyo ng local. So maraming nalugi. Maraming nalulugi. Ang mga kumita yung mga nauna kasi medyo maganda pa presyo noon. Nung una. Kasi Mga anong buwan yan? Mga January? January, ganyan. first Nag-harvest ng January, harvest, February. January, February okay pa naman. Pero nitong March, Wala na. wala na, bagsak Bagsak presyo na. na. Ang mga May, meron pa. Tatas na yan. Pero pa naman, kaya lang pa isa-isa na ron. Pa isa-isa na lang. Saka lang naman tataas ang sibuyas kung wala na yung mga local, Yun nga. pag-ubos na. Saka lang naman tataas. Pero ngayong season na talagang bugso yung yung Oo. ani. Mababa ang presyo. Kaya yung mga farmers talagang maaray din sila dahil sa presyo. O sige kuya, thank you ha. Okay. O na-interview na kita. Yun, yung Misis daw yan, hindi niya alam na nandito siya nagtitinda. Thank you sir, thank you sir. Ano pangalan mo sir? Alvin po, Alvin Alvin Biniegas. Biniegas. Kapatid mo si Sir Carlos. Carlo, thank you. Thank Ayun you. naman po, ipitsang ko naman po. Pinsa mo rin to. Ayan. Madami rin siya. Nandun si Saddam. Saddam. Sino?
Saddam yung pinsa mo? Yung may-ari? Kuya, pwedeng pa-interview. Sabi nila, ikaw daw yung pinaka-big time na nagsisibuyas. Ayun, sir. Wala, lugi nga. Lugi, bakit? Puro lugi sa tansya. Mali yung tansya? Oo, mali yung tansya. Pagkapunta mo dito, mababa ang presyo. Tama sa tansya. Pagdating dito, mababa ang presyo. Biglang bumabagsak. Bumabagsak. Yung So, estimate namin pumapasok. Oo. Pag nandito ka na, pag nandito ka na at madaming truck, babagsak. Depende kayo na. bumagsak. So ano, manipis ang kita o nalugi? Manipis. Hindi pare-parehas. Minsan lugi, minsan bawi-bawi lang. Minsan kunyari ngayon, kumita ka. Kinabukas ay meron kasing araw na mga motor dito, matumal. Mm. Bumababa yung kita. Yun. So ito, binili mo to sa farmer? Oo, O may sarili kang tanim din? meron din. May sarili kang tanim, tas Wala na yun, wala na yun. ubos na yan. So binili mo na to sa farmer. Tapos, magkano mo nabili sa farmer? 200,000 yan. Hindi. Itong buong, ilang tons to? Meron pa nakasal na kami kahapon. Pangalawa naman. Marami. Talagang, yung buong bulto, bibili mo lahat yan. Hektarya, ganun. I-ano mo na yun? Pipresya mo na yun. Oo, presyo na. Tapos, yun yung ibabiyahe mo. Oo. Yung sinasabi mo na estimate mo, Dapat pumasok. dapat pumasok. Para naman kahit papano may kumita, May kahit kita. konti. Oo. Ganun lang. So, nalulugi rin. Opo. Para ka din pong nagsusugal dito. Oh, I see. Minsan panalo, minsan talo. Hindi totoo na ang kumikita lang yung nagbabiyahe. Oo, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Minsan nalulugi po din po kayo. Malaki din po ang lugi namin. Pag nalugi ka, mga ilang daang libo. Ay, maabot ng 70 ganun. Pinakamababa. 70,000? Oo. Isang araw lang po, isang biyahe. Sa isang biyahe, nalulugi ka ng 70,000. Kaya kung Pero hindi itong po- araw na to, kamusta? Hindi ka naman lugi. Ay, hindi pa naman may papalabas. Meron pa naman kami Marami pa. biyahe. So anong oras mo matatansya to kung kumita ka o hindi? Bukas na, malalaman. Bukas na. Kikita ko eh. Tapos uwi ka na bukas, karga ka na naman. Oo, kasi na naman. Tapos So, paulit-ulit. kung lugi, Kung lugi, bawi. baka sakali makabawi Sakali. sa susunod na araw. Susunod, sa susunod na biyahe, makakabawi. Maganda. Yung lugi mo, masasal. Mababawi mo. Grabe no, hoping ka lang lagi talaga kung kikita o hindi. Kaya nga talagang, kung gusto mo talagang kwan, talagang susugal ka nga kung wala pang kwan. Wala pang, hindi mo alam kung ano yung kalalabasan. Oo. Ganun Kasi, talaga, wala kang magagawa wala doon. kang magagawa. Kasi syempre, Oo. gusto mo naman nating kumita. Oo. Kasi yung senaryo, so pag nandun pa siya sa farm, may presyo. Nagtanong sila ng presyo dito. So maganda. So isusugal na niya, ibabiyahe na niya. Pagdating dito, maraming truck na dumating. Nakatulad niyang sibuyas, babagsak ngayon ang presyo. Yun ang kwan namin. Talaga yun. Kaya kung kahit tumama ka sa Pacquiao, kung madami namang truck na dumating, wala rin. Wala rin. Lalo pa rin. Sir, anong pangalan niyo, sir? Saddam ang pangalan ko. Kaya, Totoo. Saddam nga. Saddam yung kilala sa akin dito eh. Saddam ang tawag sa'yo. Ah, Pero totoong pangalan mo? Yun nga yun. Oh, talaga? Yung pinanganak ka, Saddam talaga yung binigay ng tatay mo? Bakit? Gera daw eh. Nung 1991, Oh. may gera doon ako pinanganak. Kaya, Yung tatay mo, pinangalan ka kay Saddam. Hindi nga totoo, hindi ka nagbibiro? Saddam, Bautista. Bautista. Yan. Si Sir Saddam Bautista, pinangalan kay Saddam Hussein Sen. ng Iraq, Ng Iraq. nung gera. Idol ni tatay mo si Saddam? Siguro, oo. Yun ang pinangalan sa akin eh. Akala ko nagbibiro ka lang eh. Saddam pala talaga. Sir, Saddam, thank you ha. Thank you. Ang daming dumating na Sofia oh. So as you can see, hindi ganun kadami yung nakikita mong tao kasi nga wholesale ito. Puro biyahero yung pumupunta rito. So tons yung binibili nila. Kay sir may-ari, sir. Sir, pwede kayo ma-interview? Sige po. Ayan. Ano Buti na. kailangan? Business permit?
Ay, hindi Sa po. business permit mo ba kayo? Hindi po. Ay, hindi, akala ko business Sa YouTube po kami. Ay, Sa YouTube po kami. Sir, ibaba mo konti yung ano, para makita tayo ng audience natin worldwide. Ayan. Sir, anong pangalan niyo, sir? Jess po, Jess Sir Flora. Jess. Opo. Sir, matagal mo ng negosyo ito? Medyo matagal na. Sibuyas at saka garlic. Opo, magsimula ang Centro Mart, dito na rin ako. Pero bago mag-umpisa sa Centro Mart, asan kayo? Doon, nung hindi pa siya buo, doon pa lang sa may gilid doon, hindi pa yari. Pero nung magkaroon na ng building, Oo. lumipit na ako sa building. Lumipat na. Opo. So parang bodega mo to, sir. Opo. Tapos wholesale. Wholesale po. Wholesale. Tapos ito po siguro galing Taiwan o China. China po yan. China. Mas maganda ba ang China kaysa sa Taiwan? Wala pong Taiwan na dumarating na ganyan. China lang. China lang. Oh, I see. Mas mura ba ang China kaysa sa local natin? Mas mura po. Noon po, pero ngayon wala akong idea sa local kasi ang local nun mataas ng halos kalahati. Mas mataas ang local noon. Mas mahal. Pero ngayon wala na akong nakikitang local. Bihirang-bihira na. Kaya hindi ala akong opinion sa presyo ng local. Ayun. Kasi nga daw ang local ang 5% lang ang halos 5% lang. So 95% ay imported. So kulang na kulang talaga. So sa inyo po talaga ever since imported yung inyo. Hindi po, sa sibuyas po kasi ako. Sibuyas kayo talaga. Pero ba't ang gaganda ng sibuyas niyo, sir? Imported din yan? Hindi po local po yan. Ba't ang gaganda? Ganyan po talaga kasi kanya-kanyang pili sa bukid yan pag bibili. Hindi pwedeng kumuha ng pangit, hindi ko mabibilan. Kaya po, merong mura, merong mahal. Depende po sa klase. So binibili mo mahal? Medyo mas mataas po ng konti sa regular na bilihan sa mga mahinang klase. Oh, I see. Ganun. Para Pinipili hindi mo siya talaga. sisiragan. Opo. Para hindi nasisira. Pero in-storage mo rin to, sir? Opo, yung storage po yan. Actually, naipasok na po yung pang-storage namin. Ito, pang-palengke na lang. Pampalengke na lang to. So bagong harvest din po yan, sir? Mga kon naman na, ito, nasa 2 linggo na. 2 linggo na. Na-imbak siya kasi hindi mabili ang malalaki gawa nga ng imported. Kasi maraming malalaki imported, mura. Mura. Oo. Ang imported na sibuyas, malalaki, mura. Mura. Ang local, Malilit ang mas mahal. maliliit, mas mahal. Kaya hindi mabili itong malalaki ng lokal. Dahil Oh, I mayroong see. sobrang mura Ganun na pala yun. imported. Anong Kaya plano nyo bago. dito? Dito sa malalaki na local? Hinihintay-hintay po ng pagbili. Binabargain na rin. Para mabili Binabargain lang. mo na, Oo. mabili lang. Wala sa puhunan ng pagkakabili ang pagbibenta. Kaya Dilugi. mahirap. Dilugi. Lugi po sa malalaki. Pero may maliliit ka rin. Meron pong malilit na ubos na. Naubos na. Pero yung sibuyas, okay pa rin negosyo? Okay naman po. Nakakabuhay naman ng pamilya. Aha. Basta't marunong lang. Pagka mahina at hindi marunong, lalagpak din. Nalagpak. Kahit naman saan kahit naman ang negosyo, pag di mo talaga alam na asikasuhin, mas posibilidad na malugi ka muna bago ka magkaroon. Di pa paano yan? Di next time hindi ka na magtitinda ng malalaki na local. Hindi po bra, kasi pagka bumili ka po sa bukid, hindi mo pwedeng iwanan sa magsasaka yung malalaki niya. Kasi assorted kukunin mo po yan lahat. Assorted po Kukunin yan mo lahat. Oo. Pag mula sa small hanggang sa big. Kukunin mo din. lahat. Opo. Tapos dito ka magsisegregate. Opo. So yung mga maliliit, unang nadidispose. Yung malalaki na iiwan sa'yo. Iwan. Hanggang sa dumating yung araw. Kagaya nung nakarang linggo, ang puhunan ko nung una nasa 80, 87. Tapos biglang bumagsak nga, di ba? Bumaba ng sibuyas. Yung iba, nabenta na lang ng 40, halos 50% wala na. Ang dami nito noon. Lugi mo yun. Lugi na. Kaya ang ginawa, pagtsagaan, binabawi na lang sa maliliit kung mababawi. Ngayon, kung hindi, okay lang kasi ganun talagang negosyo. May lugi, may kita. Pero kung wala sana yung Pero imported, kung wala sana imported. hindi naman siguro magkakaganon kasi Dito mo tayo kuya, para makita natin yung ano mo. kaagaw yung kaagaw ng malaking imported yung local natin Saan ka nag-storage, sir? Sa kwan po, sa Nueva Ecija, Sa Palayan? Madami kang storage. konti lang po, may sakto lang din. So kahit na, ano sir, kahit na medyo big time ka, tagilid din pag ano? Ay, wala Tumatagilid din. Big time sa pagka inabot ka ng indulto sa sibuyas, kagaya ng nakarang taon. Oo. Yung mga big time, na, nung nagbagsakan ng sibuyas at nasira, milyon. Kung milyon na po na mo, milyon na Million mo. din ang lugi mo. Ngayon, kung maliit lang ang kapital mo pinasok, maliit lang din ang lugi mo. Pero pagka kumita, maliit lang din. Pero pagka kitaan, kung malaki ang kita mo, maliit lang ang kita mo dahil kakunti ni Konti stock yung stock mo. mo. Opo. So again, babalik ulit din sa imported. Opo. Kung Pagka bakit po natin nasisiraan na, ka. Ang buwan po ng pasok na imported, September yata.
September. Kaya lang hindi naman namomonitor ng... Itong taon na kasi nagkaroon ng shortage ang local, kaya pumasok ang imported na marami. Hanggang sa hindi naubos, hanggang umabot ng January, meron pa rin. Oo, kaya naapektuhan yung bagong harvest. Dapat hanggang kuwan lang siya, November. So, ibig sabihin, sobra-sobra yung in-import nila. Sobra po ang na-import. Sobra yung na-import nila. So, yung dapat na maubos na yung imported, hindi pa naubos, sumapaw na doon sa bagong harvest. Kaya yung bagong harvest na apektuhan. Opo. Yun. Okay, sir. Sir, thank you so much po. Opo, thank you rin po. Apo. Sir, thank you. Sa YouTube po kami. Apo. Pero tagasan kayo talaga, sir? Nag-invest niyo po ako dati, pero nakabili lang ako ng bahay dito. Dito ka na sa Ordaneta? Saan kayo sa Nueva Ecija dati? Bungabon? Malapit po sa Palayan. Kapit bayan ng Palayan. Laor? Laor, yan. Laor. Taga-Laor kayo, sir? Opo, taga Laor. Yan, sir. Dahil salamat po. Opo, salamat din po. Uwi na kayo. Opo. Big time isa, sir. Doon yung mga prutas na lang. Tapos na tayo. Saan po galing to, sir? Saan po galing? Nueva Ecija? Saan? Sa Talavera? O Talugtog? Talugtog? Magkano po ang Sofia ngayon? Ay, kay Kuya, ano rin? Okay. Tingnan natin. Ito, mangga. Boy and Beth fruit stand. Hello po. Sino po si Kuya Boy? Kayo pa? Si Kuya Boy? Asan si Kuya Boy? Nasa bahay. Saan po galing yung mangga nyo? Pangasinan lang to. Papunta ito ng... Dito lang po, kung sinong pumili. dito lang. Walang biyahero na pumupunta po dito? Meron mga suki-suki. Baguio, Suki-suki. Baguio, Manila. Manila, Tarlac. Oh. Kasi si Kuya Boy ang kontraktor. Yung asawa niya po, si Madam Bet po. Si Madam Bet ang kontraktor. Opo, siya pong... Pabungin niya to. Opo. Pakyaw niya to, pakyaw. Pinapakyaw lang niya. Binibili niya. Okay. Wala si Ate Bet eh. Hello po. Sa ano po paninda niya? Ano po paninda niya? Mangga po. Mangga. Wala po kaming mangga. Ala kayo dating pe. Walang dating. Saan po nanggagaling mangga niyo? Iba-iba po. Saan po galing, ma'am? Ma'am, pwede ma-interview kita saglit. Sa YouTube po tayo, sa YouTube. Sa iyo po to? Ayaw po. Bili mo to, ma'am. Ikaw namimili o ikaw nagtitinda? Namimili, nagtitinda din. Pwesto mo po ito? Opo, ito po yung pwesto ko. Malaki yung pwesto mo. Ano? Ano? Asian Foods and Vegetable Trading. I see. So, saan nanggagaling po mga prutas? Actually, ang pinaka-main ko po is mangga. Tsaka seasonal po kasi yung seedless na dalandan from Vizcaya. Vizcaya. Ang tawag po natin is Satsuma. Satsuma. Yes. Kaya na galing kila Sir Ramon. Flor de Lisa. Flor de kay Lisa. Tita Gloria. Kila Tita Flor. Himiwat. Kay Tita Juliet. Hindi season ng Satsuma ngayon. Hindi pa. Mga bandang September pa yata yan. Hindi pa. Usually June. June. July. Maraming Satsuma. Ayun. Yun na po yung mga... So ngayon, mangga. Ang mangga mo, ma'am, all year round. Oh, yes. So may nagpaparating ka rin galing Davao. Yes po. Pero walang mangga ngayon. As of now, meron naman po kasi dadalawa na lang po. Pero kasi pa off-season na kasi, hindi naman sa off-season yung Pangasinan. Parang kukunti Paubos na na. kasi dito sa Pangasinan area. So, pero sa iba-ibang area, from Ilocos, La Union, meron. Marami pa. Ma'am, ano pong first name niyo? Jean po. Si Ma'am Jean. Yes po. Ang apelyido niyo, Ma'am Jean? Is malapit. Malapit. Not malayo. Joke. Matagal na kayo na sa negosyon to? Actually, matagal na po yun sa side sa parents ko. Pero kami mag-asawa after pandemic. After pandemic Yes, lang. mga 2022. So, ang nagturo sa'yo, parents mo? Yes.
Actually, dito sa Centro Mart, nung after pandemic. Pero kasi before kami, yung sa aming mag-asawa lang, is retailing lang kami. Saan po yan dati? Sa Kuya po, Nueva Ecija. Actually, meron pa rin Tago yun. Kuya po kayo? Yes, sir. Kuya po. Kapitbahay lang tayo, sa Balungaw ako. Balunga. Oo, malapit lang. Marami bang mangga sa Kuya po? Po, marami din. Pero syempre ngayon, medyo konti na rin. Pero hindi kayo nagkukontrata? Hindi kayo Nagpapabunga nagpapabunga? yung father ko. Nagpapabunga rin. Yung father ko. Oh, I see. Opo. Kamusta negosyo? So, for ngayon, medyo moving naman pero matumal. Matumal. Bakit matumal? Alam niyo na kung bakit. Dahil sa gasolina. Sa gera? Dahil sa gasolina. Ilang gera. Sobrang taas ng gasolina, no? Yes, sir. So, ibig mong sabihin, ang biyahero, Medyo dumalang. Yes, naglilimit ng biyahe. Kung dati Naglilimit ng biyahe. Kung sa dati is 4 times a week or ano. Ngayon, every 2 times na lang. Oo, minsan once a week na lang. Yun. Binabulk na nila yung isa. Kasi sayang yung gas. Oo. Minamaximize nila. O kaya yung iba po nakapasabay na lang. Gano'n na po kasi nangyayari ngayon. Kunwari sa dati tag-iisa silang truck. Ngayon parang isang truck na lang. Tas, Sa ano na lang sila, pooling na lang sila. Opo, parang gano'n. Pero ikaw naman, mang negosyo mo maganda. So far naman okay naman po. Pero dahil nga kulang. Pero bago ka nagnegosyo, anong trabaho niya? Before po, barista po ako. ng Saan? Starbucks. Sa Starbucks? Yes po. Sa Manila? Yes, sir. Promenade. Green Hills. Oh, mas gusto mo na dito? Yes naman. Mas malaki kita syempre, di ba? Hindi naman. Sakto lang po. May magandang kita, meron din namang ano. Oo. Pero, di ba? So far, okay naman po. Mas maganda. Yes, wala akong boss. Akong boss. Anong advantage ng sarili mong negosyo kaysa sa nasa Starbucks ka? Yun, sarili mo yung oras mo at the same time. Tsaka, syempre, mas mamamanage mo yung family mo. Hands-on ka pa rin sa yes naman. mother, ano pa rin? Ayaw naman po. At least ito po, kasama ko po sila. Nag-negosyo na, kasama ko Ilan po ba sila. anak niyo? 3 po. Andito sila ngayon? Yung 2 lang po. Ayun, mga yan Saan sila pamangkin. nag-aaral? Sa kuya po po. Sa Kuya Po. Saan nauwi kayo ng Kuya Po? Opo. Pakita lang natin yung ano mo, produkto mo. Tara, pakita natin. Turo ni ma'am. Wala akong po. Iba-iba, sir. Hello. Ito mga to, sir, deliver lang na. Ito pa. Ano to? Mangga na to? Hindi po, ayun yung mangga namin, sir. Ito lang natira. Dalawa na lang. Wala natira. Kunwari, buyer tayo. Yes, sir. May kalburo na po yan. Wala. Pero lang po. Yan. Ganda. Opo. First class. Hindi ba po pa ito? Hindi pa siya yun. Opo. First class, no? Opo. Ganda. Si sir ang husband mo. Yes po. Hello, sir. Taga Kuya po pala kayo, sir. Taga-Balungaw po, sir. Balungaw. Pero sa Manila ako nakabase. Yung mga buyer, mga biyahero, kailangan nyo ng prutas. Dito lang. Just Dito call lang. us. Si Ma'am... Jean po. Si Ma'am Jean. Paano ka nila makakontakt, ma'am? Pwede niyo po ako hanapin sa Facebook, Jean Ildefonso Malapit. And contact niyo po ako na contact niyo po ako sa number ko na 0975-322-3117. Oo, buyer lang ha, ang kukontak. Sir. Buyer lang. Kung gusto mong mag-alok ng mangga. Ayun, no, buyer at supplier. Yes po. Ayan. Thank you, sir. Ma'am, thank you. Thank you so much. Sir, thank you. Sa YouTube, sir. Facebook po. One. Yan, sir. Yan. Yung mother ko, pala ng mga pang-proseso sa mga ses o gano'n. Oh, pati sa seso, nagdadala kayo. Opo, sir. Okay. Thank you, sir. Thank Sir. you po. Ma'am, thank you. Opo. So, marami ho tayong nakausap at ang findings natin, may mga crops na tumaas ang presyo kasi as usual, konti ang supply. Meron naman bumabagsak ang presyo kasi pagdating dito, madaming supply at malaking effect yung mataas ang presyo ng gasolina. So, maraming mga biyahero na nagbawas ng biyahe o minamaximize na lang nila yung isang biyahe. Kung dati ay 2, 3, ngayon 1 na lang para makatipid sa gasolina. So, dahil kumonte ang namimili,
nagbagsakan ang presyo. Basically, ganoon naman lagi ang sitwasyon. Sa sibuyas, nakita natin, no? Again, still effect ng imported, bumabagal yung pag-dispose ng local kasi yung mga lumang in-import noong last year ay hindi naubos. Sobra-sobrang na-import. So, pumatong siya doon sa time na harvest season. Kaya nagbagsakan ang presyo ng sibuyas. So, nakakatawa rin kasi may mga farmer na naisip nila na from Nueva Ecija ay ibiyahin na lang dito sa Ordaneta yung sibuyas nila para tumaas ang presyo kasi mas mataas ang presyo dito kaysa doon sa farm. So, kahit paano kumita sila, no? Dahil Holy Week, okay, katatapos lang ng Holy Week, wala rin masyadong nagbiyahe. So, dahil ang kalakal hindi nagmo-move, nagbagsakan din ang presyo. Alright? So, yan. So, productive naman yung ating price check dito sa Ordaneta. Zentrum Mart. Dito yan sa Ordaneta, dito sa Pangasinan. Okay, so paggabi na po, itong palengke nito, nakikita natin, hindi ka makakakita ng saksakan ng dami ng tao kasi ito ay bagsakan ng mga biyahero. Yung mga biyahero ng buong Pilipinas, dito sila nagpupuntahan para mamili ng produkto. Alright? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.